Kaawa-awa ang isang sanggol na natagpo ang patay sa General Santos City. Nakabalot pa sa cellophane ang baby sa bakanteng lote. Ayon sa barangay, may inunan at pusod pa ang sanggol na lalaki na tila ba bagong silang. Agad din itong inilibing at pinaghahanap pa ang ina ng baby. Sa Gensan naman pa rin, natagpo ang palutang-lutang sa irrigation canal ang bangkay na isang babaeng may serious head injury. Base sa investigasyon, posibleng nadulas at nahulog ang biktima sa kanal. Paniwala ng kanyang pamilya, disgrasya ang nangyari. Tumaas na naman po ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila at probinsya, gayon din ang manok at ilang Noche Buena items. May hirit ding taas presyo manufacturers sa mga dilata. Nakatutok si Bernadette Reyes. Silog ang madalas na almusal ni Michelle at ng kanyang anak. Pero nakakabitin po. Kasi po maliit na talaga yung sukat ng itlog po. Hindi na po tulad dati na malaki po yung size. Dati po malaki, ngayon maliit lang. Para mahal kasi yung 7 pesos na ang pinakamurang medium size na itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa monitoring ng Agriculture Department, 6 pesos lang ito noong unang linggo ng Agosto. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nagkakahalaga ng 8 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng medium size na itlog. Pero bukod sa presyo, hamon rin daw sa mga egg wholesalers ang supply ng itlog ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Kasi nag-umpisa tayo sa 170 small, ngayon 210 na. Kulang ang supply. Order namin ng 50 tray, bibigay lang 30. Kahit sa Gensan, ayon sa ulat ng Super Radio Gensan, tumaas na rin ng 2 pesos ang presyo ng itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, noong Agosto, 5 pesos lang ang farm gate price ng itlog. Ayon naman sa DA, talagang tumataas ang demand pero humahabol na rin ang supply. Ngayon ay nag-ramp na uli sila ng production. So we can expect na lalapas na uli sa demand. Ang presyo naman ng manok, doble na kahit nasa 85 hanggang 94 pesos lang ang farm gate price. Bukod dyan, may hirit na taas presyo ang canned meat manufacturers. 36 na sentimo hanggang 2 piso at 50 sentimo ang hiling na dagdag presyo para sa ilang delata tulad ng corned beef, pati meatloaf at beef loaf. Hindi ta-approve yung increase. We are not insisting. Nakikiusap lang kami dahil yun talaga ang kinakailangan. Pati ilang pang Noche Buena, magmamahal din. 4 to 6 pesos na mas mataas ang presyo kumpara noong 2022 ng holiday ham, pear-shaped ham at American ham. Sa kwento ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated, mas malaki pa dapat ang taas presyo pero sinikap daw nilang panatilihin pa rin itong abot kaya sa mga mamimili. Kahit medyo masakit ang konti, mga 1 to 4% increase na lang yung gagawin natin. Maglalabas daw ng price guide ng DTI sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Excited na raw ang cast ng Firefly sa paglahok nila bilang official entry sa 49th Metro Manila Film Festival sa December 25. Ang pelikulang idinirect ni Maria Clara at Ibarra director Zig Dulay ay tungkol sa paghahanap ng batang si Tonton ng isang mythical island na ikinukwento ng kanyang ina. Gaganap na mother and son ng award-winning actress na si Alessandra De Rossi at Sparkle Child star Ewan Micael. Kahit nga raw hindi pa real-life mommy si Alessandra, may motherly connection na sila. Sa photoshoot pa lang, feel na ang excitement nila. Gayun din sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Gagampanan nila ang roles nina Billy at Erica na makakasama ng batang si Tonton. May special participation din si Ding Dong Dantes sa pelikula. masaya ako sa film na to dahil it was well directed, well written, well produced. To be a part of GMA's entry sa Film Fest, I know na sobrang ganda po nung na-produce namin na film. For the whole family, bring your lola, your children, your apos, your mother and father. This story is for you. Patindi na patindi ang tapatan ng mga koponan sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro kaninang umaga, dikit ang naging laban pero nangibabaw ang Mapua Cardinals kontra sa Perpetual Altas. Nagtapos ang laban sa score na 62-61. Mahigpit din ang naging laban ng Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers. Pero sa huli, tinapos ang JRU ang laban sa score na 88-72.
Sa pinakahuling tali, nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals na may standing na 8 wins at 1 loss. Abangan po bukas ng tanghalian ang harapan ng EAC Generals at San Beda Red Lions. At susundan po yan ng laro naman ng Letran Knights kontra sa Benil Blazers pagdating ng hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV at naka-live stream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Matapos ang paglantad nilang mag-ina, hindi raw apektado sa halo-halong reaksyon ng publiko ang nagpapakilalang anak ni Francis Magalona na si Gail Francesca. Ang exclusive interview ng GMA Integrated News sa kanya sa pagtutok ni Katatibayan. Desididong gumawa ng pangalan sa showbiz, si Gail Francesca, ang 15-year-old na nagpakilalang anak ni Francis Magalona mula sa nagpakilalang nakarelasyong flight attendant. Binisita ng GMA Integrated News ang gig ni Francesca sa isang bar sa Marikina kung saan pinerform ang mga pinasikat na kanta ni Francis M. tulad ng Kaleidoscope World at Super Proxy. Kwento ni Francesca, at age 3, hilig na raw talaga niyang kumanta at sumayaw. Mahalaga raw sa kanya na buhayin ang mga kanta ni Kiko dahil ito raw ang kanyang paraan para ipagpatuloy ang legacy ng kanyang yumaong ama. Mainit pa rin pinag-uusapan online ang paglantad nila ng kanyang ina matapos ibenta ang t-shirt ni Kiko sa isang kolektor. Pero sa kabila ng halo-halong reaksyon ng publiko, hindi raw apektado si Francesca. I don't mind the comments po kasi I know the story and so no comment na lang po ako doon. Basta I know the story, that's why I'm not affected at all. Also my family. All I know is that I am my father's daughter. Nang hinayang ba si Francesca sa pagbenta sa memorabilia ni Francis M? Nung una po ayoko po. Pero na-realize ko rin po na kung nasa bahay lang po siya or nakatago lang po siya sa closet and I felt na mas better po siya if preserved since my story din po yung jersey na po na yun. 6 months old pa lang si Francesca nang mamatay si Francis M. Hindi man nakilala at nakapiling ang master rapper. Alam daw niyang kung nabubuhay pa raw ang ama ay sasabihin nito sa kanya, kaya mo yan. Be brave, ganun po. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Mga kapuso, 65 araw na lang. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24.